Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. President Marcos, Comelec, na bisto ang kabalbalan ng grupong Duterte. Escudero, papalayasin na matapos pinatagal ang impeachment ni VP Sara. At abangan nyo to, Duterte Party List sa pangunguna ni Cardema. Nakaw, ang dami palang kabalbalan mga kaibigan. Matapos batikusin at birahin itong si Escudero dahil sa pinatagal niya ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, abay heto, nangangamoy na. Papalayasin na at palitan ang liderato ng Senado. Samantala, pahiya malala ang Duterte Youth Party List matapos hindi dineklara ng Comelec. Abay galit na galit ang mga DDS sa hakbang ng Comelec mga kaibigan. Matatandaan na ang nasabing party list ay naghain ng reklamong impeachment laban sa ating Pangulong Marcos. Pero madami palang kabalbalan itong party list na ito. Siyempre sa pangunguna ni Cardema. Nako, ang tindi nito. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like muna ang ating video, paki-share at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin ito mga kaibigan itong magandang pagpapaliwanag ni Attorney Enzo kung bakit dapat sipain at i-disqualify itong dugyot party list. Yan po yung tawag kasi sa sa Duterte Youth Party List sa ngayon tinatawag na dugyot. At ito palang si Cardema, madami din palang kabulastugan. Ayon kay attorney. Eto mga kaibigan pakinggan natin ito mga kaibigan. Ito palang Duterte Youth, wala palang publication at walang hearing. Ay malakas kasi ito nung panahon ni Duterte. Yan ang reklamo sa dito sa Duterte Youth Party List. Kini-question nila Attorney Marañon, magaling yan, si Emil Marañon, magaling na election lawyer yan. Kini-question ng mga kabataan, ang abogado nila si Attorney Emil Marañon at si dating Comelec Chairman, Sixto Brillantes, kini-question nila, paano nakalusot ang Duterte Youth na maging registered na party list gayong wala itong publication. Hindi pinablish yung application niya. Pangalawa, walang hearing. Ay kaya lang, kailan kasi yan naaprubahan bilang party list? Panahon ni Duterte. Sobra naman kasi yung Comelec pala noon. Wala namang publication, walang hearing, inaprubahan na maging party list. Siyempre, ano pang i-expect natin mga kaibigan, di ba? Siyempre, Duterte magic. Nung panahon na yan. Di ba? Doon pa lang sa pangalan ng party list magtataka pa ba tayo kung bakit nakalusot yan? Kahit siguro hindi nanalo yan, baka ipalusot pa rin yan, di ba? Ang tindi. Pero kung nakalusot sila nung panahon ni Duterte, ngayon hindi na. Kini-question na sila ngayon. Kaya, kumbaga, yung issue na yon ay hinihiling na ng mga youth leaders na resolbahin yon. Kasi hindi na resolve ng Comelec yan. Kumbaga panahon ni Duterte, parang tinulugan yung issue na yan. Pero hindi naman na-resolve ng Comelec. So ngayon, hinahabol na sa Comelec, i-resolve nyo yan. Kasi hindi registered party list yan. Kasi walang publication at walang hearing. Nung panahon kasi ni Duterte, hinayaan lang na sumali. Hinayaan lang na sumali. Hindi, kumbaga yung petition noon for disqualification, tinulugan ng Comelec. Mukha ngayon, itong kay Garcia, dinidikdik na ng mga youth leaders, yung mga complainants, na resolbahan nyo yan. Ano ba talagang stand nyo? Kaya medyo importante sa Comelec na ma-resolve na nila ito. Kaya yan mga kabunyog, mga kabay. Salamat na lang sa Comelec at hindi prinoklama. Sabi ng Comelec, i-resolve muna namin yung petition for disqualification. Yung ground kasi sa disqualification, valid yun Kaya, hindi naman dinidisqualify ang Duterte Youth dahil Duterte Youth. Duterte sila. Hindi. Hindi yun ang issue. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, may hindi sila nasunod nung mag-apply bilang party list. Ano ang dalawang hindi nila nasunod? Application and hearing. Yun. Sipin nyo yun mga kaibigan, dalawa lang yung requirements. Pero hindi man lang kayang sumunod.
sa sinasabi ng batas. Di ba? Naku, akala ko ba ano kayo? Law-abiding citizen kayo, di ba? Kayo yung mga grupo na sumusunod sa batas. Eh yan, simpleng requirements lang para maipasa sana. Maging lehitimo yung party list, eh hindi nyo pa magawa. Batas pa kaya? Nakakapagtaka. Kaya kayo sinasabihan na ano panggulo sa bayan kayo mga Duterte eh. Dalawa. Kami sa Bunyog, pinablis namin yun, nagbayad kami. Kaya nga mga kaibigan Kaya sayang mga kaibigan no. Kaysa ito yung nanalo, itong Duterte Youth Party List. Sana nanalo na lang itong Bunyog Party List. Di ba mga kaibigan no? Pero marami pa naman pagkakataon Sana sa susunod tumakbo pa itong party list nila Attorney Enzo at manalo. Ay bakit nakasali sila? Malakas sila nung panahon ni Duterte. O kaya ngayon, sinisingil na ang COMELEC. Kaya napilitan ngayon ang COMELEC na wag muna itong iproklama. I-resolve muna natin yung petition for disqualification. Alam nyo, marami na kasing kontrobersyang pinagdaanan itong Duterte Youth na to. Noon panahon pa ni Duterte, si Digong, presidente pa, itong si Cardema, siya yung first nominee noon. Tapos nang nanalo yung Duterte Youth, gusto niya siya ang maupo. Yun, hindi naman siya youth na Kasi ang pwedeng maging nominee ay 18 yata hanggang 30. Ay ito lampas ng 30 ang edad nito noon. So hindi siya pinaupo. Grabe naman. Ang tindi mo naman pala, Cardema di ba? Gurang ka na pala Tapos tatawagin mong kabataan ka pa. Diba bang kapal na mukha talaga? Ay nako mga kababayan talaga, Duterte nga naman. Ba't mo pinagpipilitan yung sarili mong kabataan? Kung ikaw mismo alam mo sarili mo, lagpas-lagpas 30 ka na. Ano ba naman yan? Ay, kapal talaga. Mayabang pa yan noon. Bakit daw hindi siya pwedeng umupo? Ay, simple lang naman. Hindi naman na siya youth. More than 30 years old na siya noon. Ang pinalit na lang yung asawa niya. Yun nakaupo yung asawa niya. Pero siya hindi. Itong si Cardema. Ngayon, ang ginawa ni Duterte, dahil hindi nakaupo yan, ginawa siyang commissioner ng youth, chairman ng National Youth Commission. May pundo yun, maraming pundo yun. Chairman ng National Youth Commission. Ngayon, nung hindi pa nag-aaway ang Duterte at Marcos, itong si Cardema, saka yung asawa niya, nagpakasal sila, kinuha nilang ninong si PBBM. Ninong nila si PBBM. Ano yan magaling magsip-sip yan si itong si Cardema Magaling magsip-sip. Sip-sip. Ang inaasahan niya kasi, mananatili siyang National Youth Commissioner, chairman, dahil ninong niya si Marcos. Ay nag-away yung Marcos at Duterte. Sinibak siya ngayon bilang chairman ng National Youth Commission. Galit siya. Galit itong si Cardema. Bakit daw siya tinanggal bilang chairman ng National Youth Commission? Kapag chairman ka ng National Youth Commission, kung ayaw na sa iyo ng presidente, pwede ka naman talagang tanggalin. Di ba? Kaya, at ang isa pang issue dito, marami kasing grounds laban dito sa Duterte Youth. Sabihin mo lahat, attorney. Walang publication at hearing. Pangalawa, hindi naman mga youth ang mga members, mga matatanda na. Yun ang isa pang issue. Ang pangatlo, ginagamit nila yung opisina ng gobyerno tulad ng National Youth Commission para sa kanilang party list. Bawal yun. Kasi ang party list dapat hindi gumagamit ng programa at opisina ng gobyerno. Bawal yon. Kaya ito, ang mga grounds dito, laban dito sa Duterte Youth, ang pinakamabigat yung sinabi ko. Yung publication at hearing, wala. Hindi sila dumaan sa publication at hearing. Pangalawa, ang mga members nila hindi naman mga youth. Mga ayut. Mga ayut. Pangatlo, ginamit nila ang programa ng National Youth Commission. Kasi chairman itong si Cardema ng National Youth Commission. Bawal yon. Kasi dapat pag party list ka, huwag mong gagamitin ang opisina ng gobyerno. Kasi marginalized ka nga, laylayan, tapos lalamang ka sa iba. Yun ang pangatlo na ground. Dapat kapag party list ka, hindi ka nag-a-advocate ng violence. May mga statements itong si Cardema, tsaka yung mga leader ng Duterte Youth na, yung mga aktivista na mga aktivista, yung mga kriminal, mga drug addict, dapat yan pagpapatayin. Ay yun, mali yun sa isang party list. Kasi hindi ka dapat nag-a-advocate ng karahasan. Marami silang statement na ganun. Kung ano yung mga statement ni Duterte, yun din ang paborito nila. Well, ano pa nga ba yung na-expect natin mga kaibigan? Siyempre, ipaparot lang ng mga alipores ni Duterte kung ano man yung lalabas sa bunganga ng mga mag-ama o yung pamilyang Duterte. Di ba?
Tsaka mga kaibigan, itong party list na ito, talaga ang daming kabalbalan pala. Tsaka mga kaibigan, aminin na natin, ang daming party list ngayon. Yung iba kasi, extension ng kapangyarihan ng mga politiko dyan sa Kongreso at dyan sa Senado. Di ba mga kaibigan? Kaya, ang tindi. Okay lang sana kung talaga nire-represent mo yung mga marginalized sector, di ba? Pero kung ito, tulad nito, Duterte Youth Party List, halatang halata kung sino pinagsisilbihan eh. Oo. Tsaka una pa lang, hindi naman pala kwalipikado kasi ang daming requirements na hindi nila ibinigay, di ba? Tapos nanalo. Ano ba yan mga kaibigan? Diyan pa lang hindi sumusunod eh. Simpleng requirements lang, di mo magawa. Tapos lakas ng loob nyo magsalita. Pangalandakan na kayo yung law-abiding citizen. Tindi nyo, no? Tapos, etong si Cardema, mga kaibigan, sinasabi kasi ngayon, no, ng mga ilang mga kritiko na bumabatikos na ang pinagsisilbihan lang naman talaga nila, etong mga Duterte. Ang sabi ni Cardema, hindi kami Duterte lang ang namin, pinagsisilbihan namin. Taong bayan ang boss namin. Abay, totoo ba mga kaibigan? Tignan nga natin. Eto. Hinayaan pa nating maidala sa ibang bansa yung Pangulong yon. Wala man lang tayong pasasalamat. Wala man lang nagtulungan dito para sirain yung gate, para mailigtas si Rodrigo Duterte. Hinayaan lang natin maisakay at hindi na natin makita muli yung presidente natin yon. Inaantay natin kung anong balita. Pero yun ang problema, nag-aantay lang tayo lagi ng balita. Nandiyan na mismo yung Pangulo ng Pilipinas, nasa labas lang. Nandito lang tayo maghapon. Nagbalita na yung Supreme Court na mag-i-issue ng TRO para hindi ilipat si Pangulong Duterte. Hinayaan pa natin yung general na yon na gusto maging chief PNP agad na isay si Pangulong Duterte para lang sa kanyang pangarap. Napakawalang utang na loob natin mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte kaysa isang Pangulo. Ayan. So, hindi daw siya maka-Duterte. Yung yung pinagsisilbihan niya mga kababayan. Isa kang party list. Pero yan? Anong tawag dyan? Okay? Tapos mga kaibigan, di ba? Dapat sinira na lang daw yung gate. Talaga naman, no? Utak kaguluhan talaga, no? Manang-mana ka daw talaga eh. Totoo ba yun? Cardema. Tapos sinasabi mo, utang na loob. Excuse me, kapal ng mukha mo, nasabihin yan sa amin, Kami may utang na loob sa inyo, lalo na kay Digong. Ang kapal talaga ng pagmumuka. Nasabihin na wala ba tayong utang na loob dito sa dating Pangulong Duterte. Para saan? At saan kami magkakaroon ng utang na loob sa dating Pangulong Duterte? Cardema. Para sabihin mo sa amin yan. Unang-una, public servant. Okay? Ang dating Pangulo. Pangulo nga eh. Di ba? Nagtatrabaho siya para sa taong bayan. At take note baka nakakalimutan mo. Pinapasahod din siya ng taong bayan. Okay? Sa mga tax natin. Di ba? Tapos, sasabihin mo sa amin, wala ba kaming utang na loob? Para saan? Saan kami nagkaroon ng utang na loob dyan? Baka kayo. Oo. Kayo ang may utang na loob. Kami, wala. Pero nagpapasalamat pa rin kami kung ano man yung nagawa ng dating Pangulong Duterte. Okay? Salamat. Pero wala kaming utang na loob. Parang awa mo na, tigilan mo na yung mga kabalbalan na yan. Kaya eto mga kababayan, mapunta tayo dito. Eto kay Escudero. Syempre, kasi naman mga kaibigan, pinatagal yung impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba? Ang daming mga nagreklamo, di ba? Pati yung sabihin ba naman ni Escudero, naalala nyo to? Nun kahit ilang pumirma na mga Pilipino, kahit lahat na pumirma, hindi ko pa rin itutuloy ang impeachment. Walang makakapwersa sa amin dahil kami ay nasa bakasyon. Yan. Kaya ngayon mga kaibigan, syempre, andito na yung mga bagong senador. Itong si Escudero ay unbothered daw. Ito pakinggan natin mga kaibigan May mga kumakausap sa akin. Alam mo naman ako, kilala nyo naman ako eh. I'm not the type that would go around
na nagpapapirma para suportahan ako. If they have the numbers, they want me to be Senate President, and I will accept. Kapag nakabalik na raw siya sa Senado, bubuhayin daw ni Soto ang Macho Block. Kasama raw rito si Senator Loren Legarda na honorary member. At posibleng mapasama rin daw dito si Erwin Tulfo na kasama niya sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kung hindi man daw siya maging Senate President, desidido raw si Soto na hingin ang pagiging chairman ng Ethics Committee. There should be ethical standards for the senators. We should be strict on the rules. Kung gusto natin na makita ng mga taong bayan na maganda ang image ng Senado, matino, maayos. I have an excellent practice of parliamentary rules and procedures. So it should be followed by the Senate so that it will be a very good example for the young. Ayun mga kababayan, maraming salamat kay Senador Tito Soto. Well, totoo naman mga kaibigan itong panahon kasi ni Escudero, nako mga kaibigan, at panahon ni Zubiri din, okay? Ang dami talagang nakikita tayong hindi talaga kaaya-aya sa loob ng Senado. Una na dyan, itong si Robin Padilla, di ba? Yung pagsusuklay niya ng bigote, di ba mga kaibigan, hindi talaga kaaya-aya napaka-unethical talaga di ba? Sasabihin niya lang, anong masama sa pagsusuklay? Well, totoo naman, walang masama, pero nilulugar yan, di ba? Napaka-unethical talaga. Tapos ito namang si Escudero, minsan nakahikaw, 'di ba? Yung suot, kita yung utong, 'di ba? Naintindihan natin na pasyonista ka, 'di ba, Escudero, pero nilulugar lahat. At ang matindi, yun nga, bakit mo kasi pinatagal yung impeachment? Yan tuloy, talagang nako, papalayasin ka talaga diyan. Oo. Galit pa naman sa'yo yung karamihan dahil nga dito sa pinatagal mo, pinatambay mo itong impeachment ni Inday Sara. Kung sana noon pa, di baka ngayon tapos na. Nagkaroon patuloy ng oras itong mga Duterte para magkaroon ng estratehiya, di ba? Di ba mga kaibigan? Kung noon pa, inumpisahan na to, baka nga ngayon, tapos na. Alam na natin kung ano yung magiging verdict nung impeachment trial ni Sara Duterte. Kaso, ewan ko ba dito kay Escudero, kung anong meron. Sabi niya, daw, para sa bayan, sumusunod sa batas. Pero kung titignan mo, pabor naman lahat dito kay Duterte. Kaya sinasabi niya, unbothered daw siya sa mga remarks ni Tito Soto na posibleng sipain ito sa pagiging presidente ng Senado. Well, unbothered pala. Tingnan natin. Oo. So kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo? Kailangan ba na tuluyan ng sibakin itong si Escudero at tuluyan na din hindi makabalik sa pwesto itong dugyot party list? Well, comment down below mga kaibigan At again mga kaibigan, huwag nyo din kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.